Ito naman tayo ngayon kay Emma Claudel. Sabi niya, may pangutana unta ko. Unsay kalainan sa Bible na naay marka na nil obstat imprimatur ug sa walay marka. Salamat sa tanan. Brother Tata Rosal, sa iyo ito. Yes, maraming salamat, Brother John. Yes, kamusta? Signal. Medyo Brother mahina, Jondo. brada. Mahina? Medyo mahina. Baka hindi pa baka naputol. Yan ang dahilan naputol kagabi dahil sa muntik nang natumba yung kahoy, yung punong kahoy. Hindi pa siguro totally na-restore yun dahil nga kalit lang, bigla lang lumakas at biglang humina ang aking signal, Brother Jondo. Pero Okay lang saan yan. yan? Kumusta? Okay, sagot lang, brada. Ano Mahina pa rin? Oh, sa akin nga, your internet connection is unstable. Sa akin, unstable din eh. Sabi ito, ano ang pinagkaiba ng Biblia na may marka ng nil obstat at imprimatur sa walang marka? Maraming salamat, brada, pagkasagot. Okay, maraming salamat. Yun ang tandaan natin. Lahat ng Protestant version ng Biblia, wala yung imprimatur at nihil obstat. Ibig sabihin, colorum. Kahit pa yung 1611 na Standard King James Version na official yun sa Church of England through King Henry VIII, 73 books yun, Brother Jando, dahil may apocryphal pa. And then, walang pirma, walang imprimatur. Bakit wala imprimatur? Dahil wala silang authority maglagay ng imprimatur, nangungupya lang yon. So, ang may authority na lagay ng imprimatur, magpirma, yung tayong Katoliko dahil tayo ang may-ari ng naturang Biblia. Kahit yung today's English version, yung Common Bible, tinatawag yung Common Bible dahil tulong ang mga Protestante scholar dyan sa sa naturang salin sa Biblia. Pero walang Protestante nakapirma dyan. Ang nakapirma ang ating Cardinal Rosales, yun dahil tayo ang may authority mo pirma dahil ang may-ari ng Biblia. So, lahat ng Protestant Bible, walang imprimatur, kahit pa yung, Brother Jondo, yung sa Watchtower Bible, sa Genesis, di ba? Watchtower Bible, King Version, Standard, lahat ng sali ng Muslim Bible, kahit yung Baxter, lahat, The Voice, lahat ng Protestant Bible, wala silang authority magpirma, mag-imprimatur dahil nangungopya lang. Halimbawa, kung kopyahan ko ang libro, aklat ni Rizal, yung No Limit ang Hiri, at pipirmahan ko, hindi ba ako matkulong? Di ba? So, yun ang pinakalinaw na tayo ang may-ari dahil tayo lang may authority na maglagay ng pirma o imprimatur sa Biblia. Yung lahat ng Protestant version, wala imprimatur. Bakit? Colorum. Wala silang karapatan na maglagay ng imprimatur. Kahit hari pa si King Henry, walang pirma, walang imprimatur yung Standard King James Version noong 1611. Brother Jondo, yun ang ating sagot, Brother Jondo. From Emma Claudel, okay ba ang blessing sa online sa mga sacramental ni Father Darwin? Kay naayo manggod akong kilid na dugay na akong gibati. Akong gigamit ang sacramental na ulian mangko. Daghang salamat. Kung sa Tagalog pa ito, okay lang ba ang blessing sa online ng sacramental ni Father Darwin? Kasi gumaling yung tagiliran ko na matagal ko nang iniinda. Nung gamitin ko sacramental, gumaling siya. Maraming salamat po. Okay lang ba daw yun, Brother Romer? Brother Romer? Okay, bro. So, narinig, bro. Sige, go ahead. Okay, so, ganito yan, no? Depende po talaga yan sa yung sitwasyon. Kasi nga, kapag hindi nyo pa alam yung natin, yung sa turo, talagang problema kasi na-bless nyo na yan eh. Walang problema kapag emergency po talaga na wala talagang pare na makakapag-bless sa inyong parokya kasi hindi talaga mahagilap or hindi sila nagbi-bless. So, pwede ang online. Pero tandaan natin, ordinary blessing or exorcism blessing, the same lang po yan.
Ang hindi po talaga, ang nakakaiba lang talaga is yung prayer. Pero the same blessing lang yan. Kahit na yung mga ordinary holy water natin, naglines ng pare, hindi yung exorcism oil or water, grabe naman mag-react yung demonyo tuwing nagde-deliverance kami. So, grabe yung epekto. Kasi pare, ang nag-bless eh. So, wag po tayong mag-ano ha, ito ha, tandaan natin, wag tayong anong tawag yan, mamili kung exorcism ba or ordinary blessing. Kapag ka available yung ordinary blessing doon sa parokya ninyo na ayaw naman ng kaparian ng ng exorcism blessing, ipa-bless ninyo. Kasi pare yan. Parang ang ano natin is parang nagdududa na tayo doon sa blessing nila. Yun ang hindi pwede. Kasi kapag ka nagdududa na tayo na epektibo ba itong ordinary or itong exorcism, exorcism talaga kasi epektibo to. Hindi yan pwede. Mag-ano ka po, magkakasala ka niyan. So, kailangan po talaga, boss, ang tanggapin natin. Ordinary man yan or yung anong tawag niyan, yung exorcism blessing. At saka, kung emergency talaga, yung sinabi ko na sa inyo, kapag ka nasa malayong lugar kayo, nasa abroad kayo, nasa ano kayo, sa Saudi Arabia ba, or sa mga lugar, sa mga lugar na wala talagang mga pare. So sa ano po tayo? Sa anong tawag diyan? Sa online po tayo. Walang problema diyan sa online. As long as wala talaga na pare. Kasi kapag eh, maano naman, mapuntahan nyo naman yung pare ninyo, tapos, ay, si Padre Darwin lang kasi epektibo yung kapadre Darwin, ay, nagkakasala ka na po niyan. Yung fanaticism, hindi po yan. Palagi namin inaano dito, na yung mga fanatic, hindi, walang ano dito, walang space yung mga fanatiko. So, hinahanap nila si Padre. Kaya nga si Padre, ang pinapabless niya, yung mga pare, galing sa mga iba't ibang parokya, hindi na siyang nabibless. Kasi tinuturuan namin yung mga tao na hindi talaga ang focus natin, ang sentro natin si Padre. Ang sentro natin is the Eucharist, yung sakramento. Yun ang pinakasentro natin. Kaya nga yung iba dito na nagpapabless, yung iba nagpapa-delay na magbili ng ng mga religious article kasi pagka yung kasi yung uda ng mga lay nabibless ni Padre. Pero kapag yung intention mo talaga na si Padre, magkakasala ka nun. So, kailangan talaga na walang pare, emergency, wala talagang accessible doon sa lugar ninyo. So, pwede yung online. So, sa mga natuto na ngayon, nakarinig na ngayon, na ay, ganun pala. So, yun, tandaan ninyo, gawin ninyo. So, wag na kayong mamili kung sino ang pare na yan. Ano pa yan na pare? Makasalanan ba yan na pare? Kasi sabi ni Saint Francis of Assisi, kahit na makasalanan yung pare, yung sabi niya, no, sinong uunahin niya? Yung pare, o yung kapag ka may nakita siya na anghel, or yung makasalanan na pare, anong uunahin niya? Sabi ni Saint Francis of Assisi, yung pare, bago yung anghel. Kasi kahit na yung pare makasalanan, pare pa rin yan. Kasi inordinahan yan sa simbahan. So yun lang sagot natin, Bro Jando.